Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Ang dako kayo ng mundo naroon. I'm back. At may iba ang tema ng ating programa sa araw na ito. At bago tayo magkomento, magawa tayo ng konting kasiyahan. Gagawa muna tayo ng joke time. At before that, please, for those who have just seen my channel, please subscribe and hit the notification bell and the like button as well. And you may want to share this video later on. Thank you so much. Ito yung una nating joke sa araw na ito. Merong lalaki nanalo sa loto. Yan. Honey, mag-impare ka na. Nanalo ako ng milyon sa loto. Wow, talaga? Ano mga dadalhin ko? Wala akong pakialam. Basta lumayas ka na. Meron namang isang babae nagtapat sa tatay niya. Anak, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Hindi nakaimik yung babae. Ay, buntis na ako. Pero maniwala ka. Aksidente lang. Ano ka? Nabundol ng rumaragas ang brief? Sabi ni Pedro. Juan, ano nangyari sa tenga mo? Namamalansya ako eh. Bigla may tumawag. Ayun, napaganon ako. Tunog ang sarang tenga ko. Bakit pati kaliwa merong ding sunog? Kasi, tumawag ulit eh. Si Juan at Pedro ulit. Sabi ni Juan, Pare, natuklan ng cobra yung ari ko. Tulungan mo naman ako. sige, tatawag ako ng doktor. Dok, natuklaw ng cobra yung kaibigan ko. Ano ang dapat kong gawin? Sip-sipin mo ang dugo kung saan natuklaw ang kaibigan mo. Ano sabi ng doktor? Mamatay ka na raw. Hello. Back to our program proper. Ito naman tayo sa ating topic ngayon na ibibigay pagkakaloob namin sa inyo para magkaroon tayo ng konting discussion. Maiksi lang po ito. Huwag natin pakahabaan para hindi naman tayo masyadong kumain ng oras ninyo. At tungkol lang ito doon sa ating current political situation. Napapansin ko kasi na medyo marami ng umuugong, marami ng pagkilos na nangyayari dahil malapit na ang eleksyon para next year. Kumikilos na yung mga PR firms. Mahahalata natin na meron ng mga pakonti-konting galaw. Actually, hindi nga pakonti-konti. Pero kumikilos na yung mga supposed to be kakandidato next year na nagpapabango at naninira sa ibang tao. Halata naman ito. May mga kumikilos na mga PR firm para
para paganahin yung kanilang kandidato at siraan naman yung kanilang kalaban. Example na lang yung kay Vico Soto. A few days ago, nagkaroon ng rally doon sa City Hall. Supposed to be yung rally na yan para doon sa kanilang reklamo tungkol sa construction nung bagong City Hall. So, nung nag-imbestiga si Mayor Vico Soto, isipin nyo naman, nalaman-laman niya, ang majority ng mga nagrarally doon, mga taga Quezon City. At meron dong na-interview na mga kababaihan, ang sabi nila, hindi nila alam eksakto ang dahilan kung bakit sila pinapunta doon. Ang ibig sabihin lang nito, mga bayaran nito na tao na para pamparami. Ginamit lang sila para mag-rally doon pero hindi nila alam talaga kung ano daw ang issue. Pero just the same, sumama sila dahil gusto nila makita sa Vico Soto. So nakita nyo na yan, ano, yung umiiral na naman yung traditional style of politics dito sa atin, yung paninira, yung paglakad para doon sa pabanguhin naman yung kandidato nila. Ito obviously organized, no, na gagawa ng trabaho para siraan si Vico Soto. At lumalabas nga meron daw final na graft case against Vico Soto. Na ito, sigurado ko gawa ito ng PR firm na hinire nung kalaban niya. Ganun yan Yung mga PR firm gagawa ng pangpabango doon sa kandidato nila at gagawa ng mga pagkilos, paninira naman doon sa kalaban nila. At malaki po ang bayaran dito. Milyon-milyon po ito. Kaya lahat talaga ng paninira gagawin ito dahil malaki ang bayad dito. Kaya para kay Vico Soto, stand firm, Mr. Mayor. Alam mo rin naman yan. At malalagpasan mo yan. Kayang-kaya mo yan. As long as you know in your heart na wala ka naman talagang ginagawang masama, na alam mong tama ang mga ginagawa mo dyan sa iyong turf, malalagpasan mo ito. One of the youngest mayors dito sa Pilipinas. Alam ko, wala naman talaga sa puso ni Vico Soto ang magnakaw. He is one of our most reliable and honest mayors in the Philippines right now. Sinasabi ko po yan hindi dahil meron akong connect or may kakilala ko si Mayor Vico Soto, pero nakikita ko sa ang sincerity niya at nakita ko naman na magandang pagpapalaki sa kanya ng kanyang magulang. Anyway, dumako tayo doon sa isa pang topic na nangyari kahapon, no? Doon sa budget hearing ni VP Sara. Kitang-kita rin natin dito yung traditional politics. Kitang-kita natin na masyadong defensive doon sa issue si VP Sara. Hindi naman nakikipag-away sa kanya si Senator Ontiveros. Pero yung stance ni VP Sara, pang-aaway na. Parang umiiwas siyang matanong tungkol dun sa libro.
dapat lang naman sagutin niya yung mga tanong tungkol sa libro na na pinagawa niya, ginastusan ng gobyerno at sapagkat ito ay ginastusan ng mga mamamayang Pilipino. Wala naman po sigurong masama doon, VP Sara. Ang problema lang masyado ka naging defensive. Very evasive ka doon sa mga tanong. Halos ayaw mo nang matanong ka tungkol doon sa topic na 'yon. Bandang huli na-approve din naman yung budget na hinihingi mo. Ibig sabihin, marami ka pang kakampi diyan. Sa totoo lang, dapat hindi muna na-approve yan. Dahil yung proyektong ginagawa mo medyo questionable pa. In fairness to the Filipino people. Medyo meron po tayong question ng delikadesa doon sa inyong project na libro na yon. Sa dinami-dami ng dapat gawing topic na libro, sa dinami-dami ng mga galing na writer ng libro, gumawa ka ng sarili mong libro dahil of course mailalagay mo yung pangalan mo doon. Traditional na traditional. Traditional politics. So mga kababayan, maging observant tayo sa ganito, no? Kawawang-kawawa tayo. Wala naman tayong kalaban-laban. Kung ano yung gusto nilang gawin, nagagawa nila. Especially if they have the numbers in the Senate and in the Senate at saka doon sa lower house. Pag meron pa silang mga kakampi, ay wala tayong magagawa. Approve pa rin sila dyan. Pero yun nga masasabi ko dyan, no? Parang may question ng delikadesa. Dahil sa dinami-dami ng pwede mong i-provide na mga libro sa mga bata, bakit naman libro mo at about friendship? Libro mo na kung saan nakasulat ang pangalan mo doon. Siyempre, ikaw ang author supposed to be. Ang problema na mga kabataan ngayon, na mga estudyante natin, mga mag-aaral, hindi naman tungkol sa friendship. Ang mga Pilipino, walang problema sa friendship. Ang mga Pilipino, ang ating mga kabataan, ang ating mga mag-aaral, ang problema, reading comprehension, mathematics, at saka science. Bakit naman yung ginawa nyong libro or ang ginawa nyong topic about friendship? Although hindi ko pa nakikita yung contents niyan, hindi ko pa nababasa, pero parang mababaw. Parang hindi yun ang tutugon sa problema ng mga ating mga mag-aaral. Parang wala doon yung kakulangan na knowledge sa ating mga mag-aaral. So, tingnan natin sa mga susunod na araw, baka naman lumabas na yung totoong kopya, ay yung lumabas na sa public yung libro na yan, malaman natin kung ano talaga ang nilalaman yan at balikan natin. Magko-comment ulit tayo. So hanggang yan lang muna mga kababayan at magkita-kita tayong muli. Please do subscribe para sa mga bago pa lang dito sa channel ko. And please hit the notification bell and the like button as well. Please do share this video. Thank you so much.
see you again.